Kung isa kang negosyante, prone ka sa mga maiinggit sa'yo at mag-iingat ka dyan, kasosyo. Mahirap tong tanggapin, mga kasosyo. Pero sa magte 20 years ko ng pagnenegosyo, hindi mo ma-expect at ikakagulat mo na yung mga tao pang hindi mo inaasahan na maiinggit sa'yo at gagawa ng mga bagay na hindi maganda dahil lang sa rason na naiinggit sa'yo, mangyayari yun sa buhay mo. Gusto ko tang bigyan ng caution na kung sinong mga taong mababait sa harapan mo, mas mag-ingat ka lalo doon, mga kasosyo. Counterintuitive yan sa sinasabi ng ibang mga guru-guruhan na pagkatiwalaan natin ng ibang tao para umasenso tayo. Mga kasosyo, hindi yan gumagana sa Pilipinas. Sa hindi malamang kadahilanan, hindi ko alam kung anong ugali meron tayong mga Pilipino. Na imbis na ma-inspire tayo sa mga taong malalapit sa atin na mga nagtatagumpay, yung nararamdaman ng puso natin, inggit, galit, puot doon sa tao na nagtatagumpay. Na ang totoo naman, galit tayo sa sarili natin kasi hindi tayo nagtatagumpay at sila lang. Pero magaling tayo na ituon yung puot na yon doon sa taong ginagawa naman ng tama sa buhay niya. Kaya siya nagsasucceed. Mga kasosyo, babala, hindi sa pinag-overthink kita. Pero isipin mo ngayon yung mga taong pagkabait-bait sa harapan mo, yung parang tuta kung sumunod sa'yo, diyan ka lalong mag-ingat, mga kasosyo. Sasabihin mo sa akin ngayon, parang imposible yan, kasosyong Arvin. Di sige, imposible? Di sige, bahala ka. Basta binalaan na kita. Kung ang tao mas parang tuta gumanap sa harapan mo, yung parang handang-handang magpaalipin sa'yo, mga kasosyo, mas diyan ka mag-ingat. Mas malaki inggit niyan sa'yo. Akala nyo yung mga inggit, yung mga umiiwas sa inyo? Akala nyo yung mga inggit sa inyo yung mga hindi kayo kinakausap? Ibahin mo ang talento ng mga Pilipinong inggitero, inggitera. Ang mga Pilipinong inggitero, inggitera, may talento yan na magpa-under sa kinaiinggitan nila para ma-attack nila. At hindi mo ba alam, mga kasosyo, na may technique yung mga matitindi mainggit sa kung anong strategy nila kung paano kanila kakalabanin at may tawag sila dyan. Alam nyo kung ano tawag sa technique na yon? Eto, the under attack technique. You are under attack ng mga inggit sa'yo, mga kasosyo, na hindi mo mahuli-huli kasi nga under attack technique ang gamit nila. Pues ano yan? Ito yung technique nila na sobrang inggit nila sa'yo pero nagpapa-under sila sa'yo. Nagpapaalila sila sa'yo. Sunod sila ng sunod sa'yo. Na ikaw naman, akala mo, motivated na motivated sila sa'yo. Inspired na inspired sila sa'yo. Pero ang totoo, ginagamitan kanila ng technique nila na yan. Na under attack technique. Paano nila ginagamit yan? Nagpapa-under nga sila sa'yo para ma-attack ka nila na ang hindi mo napapansin. Ganun katindi ang talento ng mga inggitero. Kaya nilang magbalat kayo, mga kasosyo. Nakakapraning lang na ma-realize mo sa dulo na yung mga taong yun na pinagkatiwalaan mo kasi masunurin naman sa'yo, hindi mo naman inaabuso. Minamahal mo naman, inaalagaan mo naman, hindi ka nagkulang na kahit anong dapat mong ibigay. Pero dahil may inggit sila sa puso nila, mula simula, kaya sila nandyan sa tabi mo kasi para malaman nila kung paano ka matitira ng matitira nang hindi mo napapansin. Hindi ko sinasabing hindi ka na magtiwala sa ibang tao, mga kasosyo. Ang gusto kong ma-realize mo na don't ever turn down yung guard mo. Bilang may-ari, bilang negosyante, wag mo nang ibababa yung guard mo na lahat i-expose mo sa ibang tao. Lalo na sa mga malalapit sa'yo. Nakaka-counterintuitive lang talaga to, mga kasosyo. Kasi nung nagsisimula rin akong mag-aral tungkol sa paano mag-improve bilang mga magagaling na negosyante o bilang mga may-ari, na magtiwala ka ng matindi sa ibang tao, sa mga tao mo, sa mga tao sa paligid mo, na grabe mo ibigay yung tiwala mo. Nami-misinterpret natin yung mga Pilipino. Ang ginagawa natin, binabandera na natin lahat-lahat sa atin. Meron ngang elemento ng inggit at nakapaligid dyan sa buong kapaligiran mo. Yon ang hindi mo alam. Kaya tuloy laging hindi ka nagtatagumpay.